Kung ang sipag at tiyaga lang ang susi sa yaman, matagal ka ng milyonaryo. Sa Cebu, may isang Gen Z na babae na nagplano na magbukas ng BBQ Seafood Restaurant. Nang malaman ng kanyang ama, agad itong tumutol. Kahit ano pa ang mangyari, huwag kang magbubukas ng resto. Tumingin ka sa paligid, napakaraming BBQ at seafood places na nakapaskil ang for sale dahil walang customer. Pero determinado pa rin ang dalaga. Sa huli sinabi ng ama, kung talagang gusto mong magbukas, tuturuan kita ng paraan para magawa ito nang hindi uutang sa bangko at mabawasan ang panganib. Dinala siya ng ama sa isang BBQ place malapit sa IT Park, isang lugar na puno ng office workers at tourists, na mahina ang benta at tinanong ang may-ari. Plano mo bang ibenta ito? Sagot ng may-ari, oo, for sale sa halagang 2 milyong piso. Ngumiti ang ama. Maganda ang lugar na ito, siguradong higit pa sa 2 milyong piso ang ginastos sa renovasyon. Hindi ako magbabayad ng 2 milyong piso, magbabayad ako ng 2.5 milyong piso, pero bibigyan mo ako ng karapatang mag-operate ng 1 buwan muna. Magbibigay ako ng 250,000 piso bilang deposit. Kung makita kong promising ang business pagkatapos ng 1 buwan, ibibigay ko ang natitirang 2,025,000. Kung hindi, iyon na ang 250,000. Agad pumayag ang may-ari. Sabi ng ama sa anak, ngayon meron ka ng business laboratory nang hindi isinugal ang lahat ng kapital. Ang unang hakbang ay i-reposition at gumawa ng kakaiba. Unang diskarte, maglagay ng libreng San Miguel Beer Challenge sa harap ng resto. Kung ilang bote ang makukuha ng customer gamit ang isang kamay, iyon ang libreng beer nila sa araw na yon. Kung abala at hindi makakain agad, pwedeng iwan ang beer sa resto at kunin kapag may oras. Dahil dito, halos walang dumadaan na hindi napapatingin at mabilis kumalat ang challenge sa Facebook at TikTok. Ikalawang diskarte, maglunsad ng BBQ at Friends Loyalty Program kung saan kapag umabot sa 3,000 piso ang resibo ng customer, makakakuha sila ng 1 punto. Sa 10 puntos, may libreng party para sa 8 tao. Dahil dito, nagyayaya ang mga customer ng kaibigan para mabilis makapuntos at bumabalik ng mas madalas. Resulta sa loob lang ng 2 linggo, triple ang kita. Ikatlong diskarte, mag-offer ng VIP membership na nagkakahalaga ng 10,000 piso kada taon. May 20% discount sa lahat ng bill at priority reservation tuwing weekend. Sa loob ng 1 buwan, mahigit 400 miyembro ang nag-sign up, nagbigay ng stable na cash flow bago pa man magbenta ng dagdag na pagkain. Resulta pagkatapos ng 30 araw, kita, 12 milyong piso. Netong kita, 7.2 milyong piso. Bayad sa dating may-ari, 2.25 milyong piso. Natirang puhunan, 4.9 milyong piso. Sabi ng dalaga, tatay, hindi pala kailangan ng himala para makaalis sa dead end. Sapat na ang tamang strategy. Sabi ng ama, sa negosyo, ang pumapatay ay hindi kakulangan sa kapital, kundi kakulangan sa malinaw na profit model. Kapag marunong kang magreposition, gumawa ng kakaibang value at bumuo ng loyal customers, ang paglago ay natural na mangyayari. Kung gusto mong matuto ng mas malalim kung paano palaguin ang iyong pera, makawala sa cycle ng paycheck to paycheck, at makabuo ng matatag na financial system para sa sarili mo, basahin mo ang Paraan ng Pagpaparami ng Pera. Ituturo ng librong ito ang mga pangunahing prinsipyo ng tamang paghawak ng pera, matalinong pag-iipon at pag-i-invest. Pati na rin ang mga simpleng hakbang para gawing asset ang maliit na halaga. Hindi ito teorya lang, kundi mga totoong halimbawa at praktikal na formula na pwedeng gamitin agad ng kahit sino para magsimulang magparami ng pera at lumapit sa financial freedom. Simulan ang pagbabago sa buhay mo ngayon. Huwag hayaang kontrolin ka ng lumang problema sa pera at utang. Basahin ang paraan ng pagpaparami ng pera at matutong gawing tunay na yaman ang iyong kinikita.